Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang first two games ng Western Conference Finals ay naging one-sided in favor of OKC Thunder. Ang first half ay dikit, subalit pag pumatak na ang third quarter ay nakakagawa palagi ng adjustment ng OKC tuwing halftime at palagi nang umaabot sa mahigit 20 puntos ang kanilang lamang at kitang-kita nga ang pagkalyamado nila. Kahit nga dikit ang game na ito tuwing first half, sa mga nanonood ay makikita nyo naman na tila ba ang hirap ng 2 points para sa Timberwolves. Tila ba ang 2-point lead ay mas malaki pa. Yung tipong alam mong it's just a matter of time bago lumayo ang OKC kahit dikit pa naman ang game. Tila ba ang pag-asa lang nga ng Timberwolves ay mapanatiling dikit ang game na ito sa last 3 minutes at umasa na lumabas ang pagiging young team ng OKC at magkaroon ng mga pagkakamali sa clutch time. Subalit kung mananatili na ganito, kontrolado nga ng OKC ang lahat ng aspeto, ang pace ng game, ang rebounding, ang hustle at iba pa. Sa Game 1 ay 13 shots lamang ang pinukol ni Anthony Edwards at dahil ito sa mahigpit na depensa ng OKC. Kanina sa Game 2 ay 10 shots ang kanyang pinukol sa first quarter pa lamang at 18 naman sa buong first half. Nagtala siya ng solid stats sa 32 points, 9 rebounds and 6 assists sa game. Subalit si Julius Randle ay 6 points lamang with 4 turnovers on 2 of 11 shooting sa field. Naglaro lamang ito ng 32 minutes matapos na ibangko sa fourth quarter dahil wala na nga itong ambag sa loob ng court. Si Rudy Gobert naman ay 2 points noong Game 1 at 5 points sa Game 2. Non-factor din nga siya sa first 2 games. Habang kay SGA naman ay malaki nga ang problema ng Wolves dito. Sa Game 2 ay tinao siya ni McDaniels, Anthony Edwards at Nickeil Alexander-Walker. Ang ending ay nagtala pa din siya ng 38 points, 8 assists and 3 steals on 12 of 21 shooting sa field and 13 of 15 shooting sa free throw line. At ang pinaka-importante sa lahat, only 1 turnover mga kaibigan. Hindi man appealing sa mga fans ang kanyang style of play, subalit epektibo nga ito. Binato na siya ni Anthony Edwards ang bola noong Game 1 at tinulak naman siya ni McDaniel sa Game 2. Pareho nga ito nagpapakita ng frustration dahil wala silang magawa dito at hindi nila ito mapigilan ng walang foul na natatanggap. At ang unang mapikon nga ay ang talo at mawawala sa laro. Sa ngayon ay madaming adjustments ang kailangan gawin ng Timberwolves. Pwede nga nilang ilagay sa bench si Rudy Gobert upang mas makasabay sila sa bilis ng OKC o kung ano paman. Subalit ang pinakasimpleng pagbabago na pwede nilang gawin ay ang tapatan ang effort ng OKC sa rebounding, 50-50 loose balls, defensive pressure at iba pa. Ganun pa man ang main question pa din nga dito ay sino ang pipigil kay SGA dahil wala ngang pag-asa manalo ang Timberwolves kung tatalunin sila sa bench, sa role players at sa matchup ng kanilang mga stars. Kung hindi nga mapipigilan ng Wolves ang others ng OKC at hindi pa nila mapipigilan ng MVP, pwede na ngang ihanda ang mga walis. Sa palagay nyo ba ay babawi ang Timberwolves sa kanilang home court o mawawali sila o gentleman sweep ng OKC?